Mayong buntag, Jinsan! Dagang salamat Ginoo nining bag-ong adlaw nga imong gidugang kanamo, bag-ong kinabuhi, bag-ong kusog, bag-ong mga oportunidad nga imong giandam kanamo karong adlaw. Apan aduna kami mga kaigsunan nga naigo sa ulan ug baha dito sa Kiamba ug dinhi sa Alabil. Ginoo tabangi sila nga tagi silang kusog nga ilang malusutan kining problema nga among naangkon karon. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Miyerkules, Pizza 9, tuig 2022. Kini si Kabrigadang Val Gilaran. Mayong buntag, ug sa ka-morning hataw, mga kabrigada. Ako si Adonis sa Betco Presilias, manghinaot. Nga unta, nagihapon ta kanunay sa kapiskay sa panglawas ug puno gihapon sa kadasig. Sa pagsugat sa mga nagkadayang mga purma, hagwa sa pagsuway nga atong masugatan matag adlaw, ug di ta malimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa tanang mga grasya nga gapaambit kanato makita ug dili makita, og atong hangpon kanunay ang diwa sa gugma og panagiusa. Kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag impormasyon. Mga kabrigada, gikan kita alas 5 hangtod alas 6 karong buntaga ug ihatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Good morning, Brigadang Adonis. Morning, og di sa gyud ako kalimtan ngadto kang Ernal Dumagsa, no? Usa ka mayong buntag kanimo og sa akong pag-umangkon Chelsea Presilias, happy birthday. Sa tanan sa ulog sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday kaninyong tanan. Kato mga balita. Mga nagpailang pulis nangulikta og kwarta sa mga piryahan aron dili ipang raid. Ang operator nagreklamo. Ay, pagtanggal sa face mask kadili kinahanglan matud pa sa PMA Jensen chapter. Produkto sa petrolyo dunay big time price hike na naman. Og IED nga nakaplagan sa Kidapawan City posible nga panghadlok lang. Mga mag-uma o gulay apektado sa pag-usbaw sa presyo sa gasolina. Yan ang mga detalye, mga kabrigada. Ari ang mga imbukadang mga balita, mga kabrigada, nining sayo sa buntag, ang mga panghitabo sa atong palibot, nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan na pulo ka barangay ang apektado sa pagbaha sa Maitom, Sarangani Province tungod sa pag-awa sa tubig gikan sa Pangi o Kalaong River gumikan sa kakusog sa ulan nga nasinatian kagabi. Gibutyag ni Rene Punzalan, labaw sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kundi PDRRMO Sarangani. Base sa ilang initial assessment, mukabat sa 85 ka pamilya kon 485 ka individual ang apektado sa pagbahagikan sa napulo ka mga barangay duol sa Pangi o Kalaong River. Samtang usab ka tulay sa may Kalaong munisipyo sa Maitom ang nakrak gumikan gihapon sa kakusog sa bulog sa tubig. Hinungdan nga naglisod ang otoridad nga makabakwit ang mga apektadong pamilya. Gawa sa Maitom, apektado pod ang pipila ka bahin sa Kiamba o Alabil, Sarangani Province sa pagbaha gumikan gihapon sa makusog nga ulan kagabi o kagahapon. Nagtinabangay na ang rescue team sa Sarangani, Philippine Coast Guard, kapulisan, militar ug mga opisyali sa barangay aron mahikling ang mga apektadong pamilya sa maong baha. Pahayag ni Punzalan, walay natalang casualties o hangtod karon padayon pa ang ilang damage assessment sa mga apektadong lugar. Nagpahigayon sab og relief operation o nahataga na og pagkaon og tabang ang mga apektadong pamilya nga nagtiner karon sa gymnasium. Mao nay isakto nga mga trabahantes gobyerno kumpati dayon og responde sa mga panghitabo didto. Nakaplagan sulod sa bagahe. Sumala kini sa pamahayag sa Kidapawan City PNP sa pakighinabi sa Brigada News Team kay Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgaan Jr., ang hipi sa Kidapawan City Police Station. Human nilang gipabusikad ang bagahe dito nila nasairan nga dunay IED components ang sulod nini. Apan dili matud pa fully assembled ang bomba. Hinungdan nga panghadlok lang sa katawhan ang usa sa mga motibo nga ilang nakita.
Gikan matud pa sa Cotabato City ang bagahe nga gipadala sa Mindanao Star Bus o gibilin sa Kidapawan City Overland Terminal o nanawagan si Lieutenant Colonel Pinalgaan ngadto sa mga publiko nga dili angay mahadlok basta mamahimo lamang nga magmaigmat o vigilante sa ilang palibot. Dugang pa sa opisyal, adlaw gabi patrolya ang ilang mga kaubang otoridad o kung duna sila'y masayran. Nga mga kadudadudang butang o lihok sa tao, ipadangat lamang kanila ang taho aron mas dali nila kining marespondihan. Baguhay pa lamang, nakaplastar sa ilahang piryahan si alias Janice. Dili ni tinuod nga pangalan. Bulan sa Pebrero miabot sa Jensan ang grupo nilang Janice aron na muplastar o kalingawan tungod usab giimbitahan kini sa pwede na ni silang muplastar o kalingawan sa syudad. Apan sa pagsulod o pagplastar nila sa ilahang mga padula, adunay mga nagpailang personahe sa CIDMU. Uy, unsa man ni? Og didto na nagsugod ang mga pagpangayo og kwarta sa mga kapulisan matud pa. Halos 80,000 ang nahatag nila ang Janice ngadto sa mga nagpailang mga pulis. Kaniadto dili matud pa dako ang mga ginapangayo ngadto kanila apan samtang nagkadugay nagkadako pod ang ilang kilkil. Ano sa ito, nag-anis na dili, nagpaila sila nga maulag daw sila ngayong sa sir niya. Sa may pasadaan ni, ilang makaya ninyo. Ang among ginabungat min primero sir kay di yung magbungat og dako gid sir kay di naman bala ng pasada sir sa padula namo sir kay ingo palagi nya magbagatan mi mga 5K para among gikuan sir niya siyang di kaya ano magalo pag maglugos pag yung bag niyo motong na ano sila nga nagatan mi kitong katong nga gipangayo kay gusto nang pagkatong kay nado sa party daw kuno to. Dili maayo ning balita ni. Kahinumduman nga bulan sa Pebrero sab nagpagawas og pamahayag ang labaw sa City Permits and Licensing Division. Nga si Geraldine Zamora nga kinahanglan mo lukat og mga permits ang mga piryahan aron libre kini nga maka-operate sa ilang mga kalingawan. Napaabot na matud pa nila sa buhatan ang maong insidente o giingnan sila nga dili mo abot og libo ang magasto kung mukuha silang permit. Sa kaso nila Janice, wala pa man na mipagawas o pamahayag ang City Licensing Office nga pakuhaon sila og special nga permit. Gipangayuan na sila og kantidad sa mga nagpailang kapulisan. Mao nga sa wala pagduha-duha, mihatag sabdayon sila. Wala sab sila'y kusog nga musumbong tungod mahadlok sila nga baharan ang ilang kinabuhi. Ano ko pa sila nga di mo dapat di mahatag kay nagasikaso may ginaprocess sila magtarong sir ba kasi pa ng permit saan na ano ko sa'yo magduwad na magbutang din mga ano yung palperiya kay ang income igura niya nga nakada ko pangayo ako sa'yo magtapan anak sir tracking pa na mo tao pa na mo kaon sa mga tao na mo. Sa maong pagpakihinabi sa mga tigpamaba sa General Santos City Police Office kon GECPO, wala nila ginatolerate sa General Director ang inani nga mga aktibidad hingpit nga ginabawal sa kapulisan ang pagpangilkil. Of course, hindi tinotolerate ng ating hindi tinotolerate ng GCPO yan no under the supervision of our City Director, Police Colonel Bumitibo. May pahayag na siya noon pag-upo niya at paulit-ulit yung sinasabi niya na ini type of illegal activities including itong pangungutong kung mayroon man ay pinagbabawal, pinahigpit kong pinagbabawal. Ganini kung gusto gyud nga matuldukan sa mga nagreklamo ang maong illegal nga buhat, kinahanglan matud pa nga mo report sa pinakaduol nga police station aron maimbestigahan ang maong insidente. Naman, anong basis natin mag-imbestiga din kung gusto kita mag-come out o gusto kita mag-reclam, bigay na pahayag nila. Although, puro mahulog lang na hearsay ito kung ganun. Kung talagang agrabyado sila at may ebidensya sila at ma-identify nila yung personnel na nangyasingil sa kanila, di magreklamo sila para maksinan.
Gipatuman kagahapon ang usbaw sa gasolina asa anaa sa 3 pesos o 80 centavos ang gitaas sa presyo sa gasolina, 4 pesos o 10 centavos usab sa kerosene o 5 pesos o 50 centavos ang diesel. Gawas sa apektado nga public transportation, apektado usab ang mga mag-uuma sa gulay nga ginadeliver pa ang mga baligyang gulay gikan sa barangay Miasong Tupi, South Cotabato padulong sa siyudad sa Jensan. Saysay ni Nanay Florence na langay nga 26 na katuig nga nagapamaligya og kaugalingong tinanom nga mga gulay. Lugi kaayo kini labi na sa bayad sa delivery. Gawas sa tracking, anaa sa 130 pesos kada kilo ang bayad. Ana usab, kini ginabayran nga labor og ticket sa bagsakan. Overgi kami kapiktado, ma'am. Kay kaluoy na gid ka ang mga farmer sa bukid. Kay masin daw, hindi na gani makabakal, masin bulad na lang. Kay kulang pa kay sa financing. Barato pagid karo, nalos pangayoon lang kay nila dire. Di tapos kami, apektado kami kaayo. Kung kaysa, masin tracking, ginautang na lang namon. Kay why kami ibayad. At usab kay Cho Bankaya nga usa ka wholesaler o gulay sa bagsakan, apektado gayon ang mga farmers sa gulay tungod barato ang presyo niini samtang mahal usab ang bayad sa transportasyon o mga chemicals nga mga ginagamit sa pagtanom og gulay. Hinay na usab baton pa ang pamalit sa mga consumer tungod sa mga mahal nga palaliton. Apektado yun kay tungod sa taas nga prodo. Samtala karon bagsak po ang gulay. Mura ba ang gulay, sir? Nagmahal lang prodo di. Siyempre, kuhan ko ng apektuhan ko ng mga planters. Siya, dako kay epekto sa mua kay ang transportation taas tapos ang abono, ang chemicals tanan nagtaas tapos kami nagtinda so tagbaw mi og explain sa mo ang customer kay the other year iba ang presyo mas baba tapos karon ni bigla lang og taas so gipataas-an na pud mo na gina-explain na mo sa mamalitay para dili gud sila ma-shock sa presyo. Dili usab baton pa makapataas sa presyo sa gulay ang mga farmers tungod wala usab mamalit nga mga consumers. Nganong mahal man kay mga presyo diri sa mga palengke nga ginapalitan nato Brigada Adonis ang presyo tagaliog man. Asa naman kining inon nga bagsak presyo. Maong hangyo nini. Ang hangyo tani namo nang ano man nila i-balance pod nila ang mga chemicals karon perte nagsaka ang mga gasolina nagsaka so nagsaka pod ang amon tracking ang amon produkto perte ka barato hindi gid kami makakuan kumbaga ang amon financing hindi gani makabalik sa bilis ang amon nga sa amon gulay kung pwede lang tani pataas-taas man nila amon nga nga mga kwan sang amon produkto karon nga panahon. Amuhin lang na amon pangayo. Naglaom na lang karon ang mga mag-uuma nga unta hatagan usab sila og pagtagad sa gobyerno labi na karon nga mitaas na ang mga presyo sa gasolina ang posibleng nakaapekto sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Alas 5:25 na kini nga oras atod kaninyo sa Maksa na Kapsul. Walang atrasan. Human sa dakong pag-usbaw sa liquefied petroleum gas kon LPG ni Anton nilabayng semana. Ang presyo na sab sa produktong petrolyo ang misaka kagahapon sa pagkakaron ana sa 3 pesos 60 centavos hangtod sa 3.80 ang giusbaw sa presyo sa gasolina. Sa diesel mukabat kini og 5 pesos og 30 centavos hangtod sa 5.50 pesos ang increase niini. Sa kerosene gikan sa 4 pesos hangtod sa 4 pesos ang usbaw usab niini. Gibati na ni Michelle ang kalisod tungod sa pagsaka sa presyo sa lana karong adlaw apan wala kini mahimong tarong dunay kinahanglan nga buhion tungod kay duna kini kinahanglang buhion nga pamilya. Dako kayo kay sa una barato ang gasolina murag okay pa unya napagyud ning COVID wala tay kuan ni imo na to ani murag
sakit na kayo rin sa bulsa ba? Dugay na nga nagabiyahe si Michael sa pagpamarsada, mao'y nahimo niyang paginabuhi alang sa tulo ka mga anak aron na makaeskwela pa. Sa dihang nga nakahibalo na kini nga misaka na sab ang presyo sa lana. Mura lagi kuan, dilit na ko magbiyahe kay mahal kayang gasolina. Nya. Karon sa man kay naman tayo ginabuhi gud. Pamilyado ta. Usa lamang si Michael sa kadaghang nabalaka tungod sa pagsaka sa mga presyo sa lana. Dugang pa niya nga angay na sab pasakaan ang plite sa tricycle. Ilabi na kay limitado lamang ang pagsakay sa mga drivers. Dako ang ilang paningkamot o panghinaot nga unta madugangan o maaksyonan sa mga opisyalis sa syudad. Ang ilang hangyo, ilabi na nga ang ilang sektor usalang sa labihang naapektuhan panahon sa pandemya. Ta na maka tibawas unta sa kalisod sa panginabuhi. Ta na maka tibawas unta sa Nabalakasab ang katauhan tungod sa posible matud pang musaka ang mga panaliton karon nga mga panahona. Butang nga gikumpirmar ni Active Division Chief Marvin Hinita sa Department of Trade and Industry kon DTI Gensan. In terms of basic necessities, no, kay close man ang monitoring sa DTI ani. In fact, the monitoring is weekly. Bisa amo ang latest na monitoring, pasok pa man ang ato ang mga basic necessities o prime commodities, ang iyang mga prevailing prices gikan sa atong mga key establishment diri sa General Santos City. Pasok pa man siya sa suggested retail price. Sa gipahigayong monitoring matod pa sa kalihukan sa presyo sa mga basic necessities o prime commodities sama sa mga fresh fruits, dried processed o canned goods. Bakit pala matakot silang i-raid kung illegal naman yung negosyo nila? Wala namang mag-raid pag illegal. Ang tanong dyan, baka may illegal silang activities or palaro, kaya ginaganon sila. Pero ganun pa man, kahit mayroon, wag silang magbigay. Kasi kung legal yung negosyo nila, talagang ulitin ko, hindi dapat sila magbigay ng kahit silang amount. Samtang lain pa nga nagbaga nga balita pasumpay sa paggasaka sa lana, dili nagyon mapugngan pa ang pagtaas sa presyo sa lana sa nason. Apan alang sa mga biyahero o nagpamasada, aduna kitay tipid tips alang kaninyo paunsa nga makatipid sa gasolina. Kini ang mga tips nga ihatag sa atua ni Marnela Morales, Service Manager sa usa ka car company sa Gensan, susama sa good maintenance sa mga sakyanan. Planuhon ang ruta nga mga o pag-aadtuan nga mga lugar. Maintenance, proper maintenance ng sasakyan, that is underestimated step for us to save fuel. That is to make sure na walang masasayang na a single drop of fuel due to not smooth running condition ng sasakyan. And number 2 is low weight. So as much as possible when we go to a trip, so kailangang magbawas ng timbang ng sasakyan because that will increase the resistance ng sasakyan and it will require more power, and more power means more fuel consumption. Another is reduce low air resistance. So during high speed driving, as much as possible, close the windows. Siyempre ma'am, pag nagro-road trip, is gusto natin i-feel yung hangin, especially ngayon meron ng mga sunroof, so gustong lumabas dun sa bintana. But then, that will increase the air drag kasi merong resistance yung hangin. And that will require more power ng vehicle. So consequently, that requires more fuel din. Dapat nakaplano yung errands mo. Kung pupunta ka ng KCC, then dadaan ka ng anywhere sa Santiago, so planuhin mo na isahan para makasave ka. Kasi kung maraming cold start processing yung sasakyan, like several times ka magpapainit ng engine,
So, yun din, that will consume. Sigon sab ni Tatay Romel Dondoyano, presidente sa GSM Tuda, nga kung miagi do na do na siya nakita nga 500 sa peso sa karon na miubos na lang sa 350 ang adlaw, dakong tipid matod pa nga kung mo biyahe sigurohon nga dunay dala nga pasahero aron dili masayang ang pagpasada sa tricycle nga nagakonsumo og gasolina. Pinakauna yun, kung wala man lang importante yun na laktan o dili man magbiyahe, ayaw na lang yun maglakaw. Tapos kung magbiyahe, siguraduhan yun nga na ipasayro kung maglakaw. Kaya sayang kayong gasolina nga mahal kaayo tapos ma-waste lang siya ba. So pagka magturno kami, malakas, paabot sa malakas, ulat lang kadali o naipasayro kay o wala ipasayro magpabalik dire, sayang man pod. Matod sab kang JP Fuentes nga magpahinay na lang og padagan sa tricycle. Tips. Pahinay na lang og padagan para aron makasip og gasolina. Dili na para sa una nga paspas nga padagan kay barato ng gasolina. Wala na may pili pero depende sa pasahero, mohatag bag maayong pamasahe. Na may uban mo buhatag og dako-dako pero gamay nang yatag dili jud na mo yatod kay lugi kayo sa gasolina, mahal man kayo. Usa pa sa practical nga tip nga gihatag ni Marnela Morales nga kung nga doon lang ang lugar nga atuan o pag-aatuan, mas maayo nga matod pa maglakaw na lang aron maka-ehersisyo pa. As a biker and as someone na very physical, pinaka-practical ko na tips, maglakad kung hindi kailangang sumakay ng sasakyan. And another one is bike. Kasi personally ako, there are times that I ride my bike towards my work. Mga kabrigada, mao kato ang unang hugna sa ato nga balita. Kini nga balita hatod kaninyo sa Maksa na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Mga kabrigada, mao kana ang pasiunang paghatod kaninyo sa mga balita. Mabasa kini ninyo sa mga pamantalan, kini hatod usab kanato mga kabrigada sa Maxsan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Bumalik pa ang Hataw Balita. Kado ang hugna sa ato nga balita samtang nag-inom kamo og Maxsan na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Miabot na og 250 ka mga solar panel ang gi-order sa Technical Education and Skills Development Authority kontisda sa North Cotabato nga una na nadilatar ang pag-apod-apod ngadto sa mga benepisyaryo. Ang solar panel nga libreng ihatag ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo ilawom sa Project Tala sa TISDA alang sa mga kabaranggayan nga ilawom o napailawom sa ENDA Local Communist Armed Conflict kon ELCAC. Sa pamahayag ni TISDA North Cotabato Provincial Director Noraya Akas nga nadilatar matod pa ang maong proyekto tungod sa nahitabong kakulian sa umaabot nga adlaw Miyerkules. Gipasalig sa Direktor Akas nga ila nang iapod-apod ang maong solar panel ngadto sa pipila ka mga benepisyaryo lakip na ang cash nga nagkantidad og 6,000 ka pesos. Misado sab ang maong buhatan nga sa higayon nga moabot ang solar panel ila dayon kining iapod-apod sa mga benepisyaryo. Lain pagbalita atod kaninyo sa Maxsan Capsule, walang atrasan. Malipayon nga gidawat sa mga kabataan sa Purok Islam, Barangay Dadianga South ang mga food packs nga gipanghatag sa mga membro sa Jensen Women's League nga sa ilang pagsilibrar sa International Women's Month. Gawas sa feeding program, doon usab kini lain pa nga mga aktibidad sa tibuok buwan sa Marso sama sa livelihood program. Nakapokus ang ilang grupo sa paghatag og livelihood program asa nagapanghatag kini og mga manok sa pipila sa ilang mga benepisyaryo. Ang amuagin ma'am, ang among vision good ma'am, sa ang grupo nagahatag mig livelihood project. So kami nag-focus mi sa free range chicken
kay maamay dali na mo nga maano, dali nga ano sa mga kababaihan para at least makatabang sa palimalay ba. Makatabang. Tapos ang ano na mo karon, ang gina-project na mo karon nakahatag mi og 500 ka sisew para na ami beneficiary sa 50 ka pamilya. Tapos katong 50 nga pamilya, ang first hatch po nila, mutabang po sila sa another 50 ka pamilya. Kaya ang vision na mo, maabot ang panahon, wala na yung generals na magkalisod maayo. Isa na nga ano na mo. Gawas sa food pack sa naghatag usab ang grupo og mga papel nga dunay nakasulat nga informasyon kalabot na sa violence against women and their children Kona Bausi nga nagtumong nga mao ang mahataga na makahibalo ang maginikanan bahin sa nasangpit nga balaod. Gawa sa feeding o livelihood program, doon na po pagabuhaton nga tree planting activity ang grupo sa Marso 17. Dili okay matud pa kay Tatay Lucas Casmin. Tanggalon ang mga pagsulob sa face mask tungod alang kiniya dili ka kumpiyansan ang virus. Labi na nga dili kini makitaan. Dili usab nini uyon ang estudyante nga si Lovely Nunez. Ang reaction ko pa ma'am sa tanggalin ng face mask, parang okay lang ma'am may face mask para safe ang ating kalusugan. Hindi ko malipan. Ay mag-asakit sa unang ibang tao kung wala yung mask. Face mask. Alang usab sa mga college student nga si Jade Hagurin, isturbo matud pa ang face mask labi na sa pagginhawa. Kay para po sa kuha, hassle po kaayo ang mag-face mask ba. Kay minsan ang uban man ko dili kaayo maka-comfortable sa face mask. Pero si Dr. Fidel Piñamante, presidente sa Philippine Medical Association kon PMA Ginsan, nga moabot lang ang panahon sa pagtanggal sa face mask o galing paubsa na ang kaso sa COVID-19. Dako ang pagtuo ni Dr. Fidel Piñamante nga malikayan lang ang pagkatag sa COVID-19 kung sundon lang yapon ang minimum public health standard. Sa pagkakaroon padayon ang pagkunhod sa kaso sa COVID-19 sa Ginsan tungod nagbunga na ang vaccination campaign sa gobyerno ngadto sa general population. Kaya ho yung focus ngayon ng Department of Health i-reinforce yung ating vaccination rate para sa mga senior citizens. Yun ng mga out of the blue na nagkaroon ng maraming nangamatay sa Hong Kong because of COVID. Mga matatanda ho yun, mga senior citizens. So until such time that we are able to complete the picture ng nabakunahan, we cannot consider ourselves totally safe from disease. Although meron tayong ngayon, we are taking a much needed breather, mas maluwag na ho tayo ngayon, maganda na ho yung almost normal na talaga except practices of minimum health protocols. Nahinom naman nga gikabutyag ang posibilidad nga pagtanggal sa face mask sa mga lugar nga gipailaom sa Alert Level 1. Apan gibutyag ni Vaccine Czar og National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga very essential gyapon ang pagsunob og face mask batok sa severe respiratory disease. Lain pang balita, balik ko ninyo ang tutas koronadal. Kini ka balita hatod kaninyo sa Digari. Patak Mineral. Full pledge na ang upat ka mga assistant school sa Division Superintendent kon ESDS sa kauban. Ang tulo ka school sa Division Superintendent og usa ka Assistant Regional Director kon ERD sa Region 12. Human nga gipirmahan na ni Pangulong Duterte ang ilahang assignment. Mao kini ang gikumpirma ni South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio sa interview sa 95.7 na Brigada News FM Coronadal. Matod pa kay Estacio human sa duha hangtod sa tulo ka tuig nga paghulat sa ilang appointment, ilahan na kining nadawat. Kay baluan nga naa sa upat nga mga ESDS o gatulo ka SDS ang na-appoint nga gilangkuban nala ni
ASDS Carlos Susarno Susarno sa nga diri sa Jensan o Milro sa Perlita sa Kidapawan, Nilena Frenal sa Sultan Kudarat o Nirisa Alpapara sa Jensan. Samtang tulo usab sa mga SDS ang na-appoint nga gilangkuban nila ni SDS sa Miguel Solyulan sa Takurong, Natividad Gukon o sa Kadapawan o Rot Estacio sa South Cotabato o usa ka Assistant Regional Director. Dugang pa sa opisyal nga daghan pa nga mga officer in charge kon OIC sa syudad ang natala nga mamahimong full-fledged sa DepEd officials. Tuloy-tuloy lang mga kabrigada ang pagtutok o paghatun namo kaninyo sa mga balita. Tuloy-tuloy po ang pagpainit sa tiyan pinagi sa pag-inom og Maxan na coffee. Max healthy, Max sarap. Dako ang kasubo sa usa ka asawa o ginahan nga si Nanay Rosalia sa kasamtangang sitwasyon kauban ang bana karon nga ultimo ilang kwarta pangpalit og pagkaon ginapangayo pa sa mga paryente. Na-stroke ang bana nini nga si Tatay Rogelio. Ako na yun, ang ginuwa ay mag-aga na ko, masama to. Sugay, si Roy, usahain, mga ko sa kong mga anak, tagaan ko, tag 1,000 lang, ay dili, kada bulan po. Anong mula ka ako, sir? Ako na sa bilan o kanon din eh. Ito na ako. Luyo sa kalisod, mapasalamaton gyapon si Nanay Rosalia tungod dunay mga panahon nga matagbo gyapon ang ilang mga panginahanglan bisan pa man wala kini laing makit-an solusyon. Kalau bitong pensyon nga mo bito nga isa ka tuig po tiyata. Senior. Ay, namang po yung panahon nga wala na bitaw niya. Namang gyap yung maabot, maluin kung Ginoo. Ug tungod sa lig-on nga pagtuo ni Tatay Rogelio natubag gyapon ang ilang mga panginahanglan nga wheelchair aron makagawas-gawas na kini sa panimalay o makasimhot pod og mga priskong hangin. Kini dili matagbo kung dili tungod sa mga kasing-kasing sa mga miyembro sa programang Kabrigadahan Jinsan nga maoy nagtinabangay pinaagi sa gagmayng mga donasyon niini. Malipayon kining gidawat ni Tatay Rogelio gani ingon man sa nagmugna sa maong nga programa, ikaw ang tinuod nga bayani, dili sayop ang mangandoy maninguha o magbutang nga bisan pa man sa kawan-on. Atong tugutan atong kaugalingon nga matudluan kita sa konsepto sa pagtinabagay. Tungod kay kung doon na lamang puso, pagkakaisa at pag-asa, walay imposible. Matod pa ni Brigada Elmer Catulpos. Mauto ang mga nagpungasi nga mga balita mga kabrigada karong adlaw. Unya katong kung tinuod to nga nay nangutong diha nga mga pulis o pamatud-an sa mga pulis nga dili sila mo tugot ana, di na kinahanglan nga mohuwat pa sila ila nang imbestigahan, proactive ba. Kay aron madipinsahan nila ang ilang kaugalingon katong sa piryahan nga isyu. Kamo mga taga-piryahan dapat na picturean ninyo to o nakuha ba ninyo video para na mga panuwaya na makuha na kay di ta gusto daghang panuway diri Jinsan. Kung tinuod manggaling na kuha lang kining in fairness Puera de los Buenos sa tanang mga membro sa kapulisan. Pero atong i-challenge karon ang mga tagiyang piryahan nga dapat na kuhaan nilang ebidensya. Kay nagtuo ko nga ang mga kapulisan karon igo na ang upat ka trans, no? Upat ka huto nga pagsaka sa ilang mga sweldo nga di na sila musoda ng mga butanga. Nagtuo ko nga daghan ang mga tarong nga mga pulis nga di motugot. Kung tinuod man nga nalambigit ang uban di ni sila motugot nga mamansahan pag-usab ang ilang uniforme. Sa pikas bahin Brigadang Bal kining pagsaka sa gasolina di na ginitiaw, no? Kay grabe na gyud. Dili na gini kakomedyahan eh. Kaya di ingon lang ra ba ang DTI nga kuan, okay ra daw. Okay sa inyong naong. Pero tinang luuya sa mga tao, may man mo kay libre man mo gasolina siguro. Nagkukuna silang sweldo. Pero ang mga katauhan, mga pobre in town, unsaon na lang, mga kabrigada, dili na ni basta-basta nga sitwasyon karon nga dapat tagaan na gining pagtagad sa atong mga kadagkuan sa gobyerno.
Unya kanang nadungog nako Brigadang Adonis nga dunay 3 billion po no matud pa nga ginatabang sa mga gagmay nga mga drivers no. Ang kuan na lang unta to ano na lang to itapal na lang to sa kuan sa gasolina. No para nga mubaba lang ang presyo sa gasolina bahalag wala lay kuan para tanan ba tanan makatilaw ana nga tabang sa gobyerno. Kay para nako kining pagsaka sa gasolina, wa gyoy laing maigo ini ang mga konsumante ra gyud ug ang mga sumasakay. Kadtong nasa ubos ba? Kay kanang mga negosyante di man po na pwede magpalkanse. Kinahanglan magin sila mo ginansya. So ang labihan nga maigo mga kaigsunan kadtong yung pumapalit sumasakay ug uban pa. Samtang sa pikas bahin kining atong damgo sa pagtabang ngadto sa ato nga mga kaigsunan nga kanunay ginaauhag sa ni Sir Elmer Katulpos ato kining ipadayon kay nining kalisod importante ang pagtinabag. Pang mga balita sa enkwentro alas 4 ngadto sa alas 6 alas 4 ngadto sa alas 6 kauban nga brigada nga Val Gilaran og si Chris onya sundan sa Ronda Brigada onya before sa enkwentro no naay unsa to kadtong kang kwan Happy Dreams. napay Happy Dreams onya napaputoy katong di pwede yan. Onya pila ka mga minuto gikan karon mao na ang morning hataw. Mga kaigsunan na Lunes ngadto sa Biyernes atagi kini na lang si Adonis sa Betco Presilias mingon, Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen. Mga kabrigada, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagtutok. Padayon lang po mga kabrigada sa pagsunod ni mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Kini si kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen. Og kini gihapon ang Hataw Balita.